Sa isang ospital sa Vienna, normal ang sanhi ng kamatayan. Matatanda ang mga pasyente, marami ang malubha ang kondisyon. Kaya kapag may namamatay, bihira itong pagdudahan. Pero gabi sa loob ng isang ward, may 4 na nurse na umano'y lihim na namimili kung sino ang susunod. At sa loob ng ilang taon, daan-daang pasyente ang pinaniniwalaang hindi namatay ng natural. Sa Vienna, Austria, matatagpuan ang Linz General Hospital. Isa ito sa pinakamalalaking ospital sa bansa. Sa pavilion, karaniwang inilalagay ang matatandang pasyente. Marami ay nasa edad 70 years old pataas, mahihina na, at karamihan ay malapit na sa katapusan ng buhay. Sa lugar na ganoon, hindi na bago ang kamatayan, at iyon mismo ang naging dahilan kung bakit matagal walang nakapansin. Nagsimula umano ang lahat noong 1983. Isang batang nursing aide na si Waltraud Wagner, 23 years old noon, ang unang nasangkot sa pagpatay ng pasyente gamit ang pag-overdose ng morphine. Ayon sa investigasyon, matapos daw niyang gawin iyon, may kakaiba siyang naramdaman. Parang siya ang may hawak ng desisyon kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Kalaunan, hindi na siya nag-iisa. Unti-unti niyang nahikayat ang 3 kapwa nurse sa night shift na sina Maria Gruber, Irene Leidolf at Stephania Meyer. Magkakasama silang nagtatrabaho sa Pavilion 5. At ayon sa mga prosecutor doon, umano nagsimula ang isang serye ng pagpatay na tumagal ng halos 6 na taon. Noong una, lethal injection ang ginagamit, morphine overdose. Pero habang tumatagal, nag-iba raw ang kanilang paraan. Mas hindi kapansin-pansin, mas mahirap mapatunayan. Tinawag itong water cure. Habang hawak ng isa ang ulo ng pasyente, pipisilin ang ilong nito. Pagkatapos, bubuksan ang bibig at bubuhusan ng tubig hanggang sa hindi na makahinga. Unti-unting malulunod ang pasyente sa sariling kama at dahil matatanda ang mga biktima at madalas ay may fluid na talaga sa baga, madali itong magmukhang natural death. Walang halatang krimen, walang agad na ebidensya, tao nang lumipas nang hindi sila nabubunyag. Hanggang sa isang gabi, nagkamali sila ayon sa ulat. Narinig silang nagkukwentuhan at nagyayabang tungkol sa isa pang pagkamatay habang nasa isang tavern. May nakarinig at doon nagsimula ang investigasyon nang masiyasat ang mga kaso. Sunod-sunod na lumabas ang mga kahina-hinalang pagkamatay sa Pavilion 5. Maraming dating natural causes ang muling sinuri. Sa huli, umamin ang grupo sa 49 murders. Ibig sabihin, 49 na katao ang kanilang nabiktima. Pero maraming investigator ang naniniwalang mas mataas pa roon ang tunay na bilang. May ilang pagtataya na umaabot ng 200. At may ilan pang nagsasabing maaaring halos 300 na biktima. Noong paglilitis, si Waltraud Wagner ang itinuring na pinuno ng grupo. Siya raw ang nagturo ng mga paraan. Siya rin umano ang unang nagsimula. Na-convicted siya sa maraming bilang ng murder at attempted murder at sinintensyahan ng life imprisonment o habang buhay na pagkakakulong. Si Irene Leidolf ay hinatulan din ng habambuhay na pagkakakulong, habang sina Maria Gruber at Stephania Meyer ay nakatanggap ng mas mababang sentensya kaugnay ng manslaughter at attempted murder.
Ang kaso ay naging isa sa pinakanakakagimbal na hospital murder scandals sa Europe. Dahil ang lugar na dapat sana'y nagliligtas ng buhay, siya palang naging lugar kung saan tahimik itong kinikitil. Mga nurse na inaasahang mag-aalaga, ang siya palang pinangangambahang lumalapit sa gabi. At hanggang ngayon, kapag binabanggit ang Lions Hospital case sa Austria, naaalala pa rin ang pangalan ng 4 na babaeng tinawag ng media na The Angels of Death.